So, kamusta po mga ka-streetwise, no? So, mga kababayan, ito na nga. Habang tumatagal po at mas lalong lumalapit po ang eleksyon, mas lalong kumakapal po ang pagmumuka ni Bato de la Rosa. So ngayon, ang bagong pautot at bagong pauso ngayon ni Bato de la Rosa na mas lalo daw pong lumala ang droga sa Pilipinas nung hindi na daw po presidente si Digong. Okay. So syempre, as usual, ang basihan dito ni Bato de la Rosa, personal experience. Walang data. Kasi ang point ko dito mga kababayan, no, kung may data po silang papakita, maniniwala po ako. Pero kung ang basihan po ni Bato de la Rosa sabi sa akin ng barangay captain, sabi sa akin ng taong ito at pakiramdam ko rin, bullshit 'yan. Kasi yung hindi kasi mga kababayan, hindi ibig sabihin na pakiramdam mo, pakiramdam na rin po ng buong Pilipinas 'yan. Tanga ka ba? Ayan ang sinasabi ko sa iyo eh. O ano bang reason ngayon ba to kung bakit salita ka ng salita ngayon? Akala ko ba hindi ka takot sa ICC? Bakit puro puro ka interview about sa ICC? At ngayon nababanggit mo pa ngayon itong regarding nga po dito sa sinasabi mo na mas lalo pong lumala ang droga sa Pilipinas na wala ka naman pinapakitang data. At syempre mga kababayan, kabulshitan po ito. So pakita ko sa inyo, no? So ito ito to. Balita ito kanina, no? So ito, basahin natin na sabi dito. Okay. Parang candy na binebenta, drug trade worsen under Marcos watch. Bato de la Rosa. O, di ba? Parang candy daw na binebenta na raw po yung droga ngayon sa Pilipinas. Ay, hindi, ang point ko dito, kung totoo ito, maniniwala ako. Di ba? Kung totoo ito. Ano bang basehan ni Bato de la Rosa? Basahin natin ha. And actually, may video pa nga ako dito eh. So sabi niya dito, okay, Senator Bato de la Rosa said, the worsening narcotics problem in the country under the current administration shows that the drug war under the term of former President Rodrigo Duterte was effective. O, kita mo kabubuhan din ito eh. Mga kababayan, ito yung tanong ko sa mga putang inang mga leaders na yan. Kung epektibo po yung war on drugs ni Duterte, bakit pinatigil? Bakit hindi inabot ng 1 taon? Tinigil na po. Kailan ba nagsimula yung war on drugs ni Digong? Pag-upo niya, di ba? June or July. 'Di ba? Wala pang January 2017, wala pang 1 taon, tinigil na po ni Duterte 'yan. So ang point ko dito, kung epektibo po yung drug war na 'yan ni Digong, bakit pinatigil? Oh, ayan ang hindi niyo masagot eh. Gago pala kayo eh. Hindi nga, 'di ba? Ang point kasi dito, masyado kayong delusional at masyado kayong on denial. Kung maganda pala yung drug war, bakit tinigil? Oh, kung maganda pala yan, dapat hanggang matapos yung termino ni Duterte. Dapat tuloy-tuloy lang yan. Oh, natigil ba yung drug war dahil nawala yung droga o natigil yung drug war kasi palpak? Ayan ang problema sa iba to, tanga ka talaga eh, no? So sabi dito, oh, ang daming tao na nagsasabi, nagpapasalamat sila sa drug war, sa war on drugs dahil safe na yung kanilang environment. So far for us, it's a great success, sabi nga po ni Bato. O, di ba? So, retired Philippine National Police PNP chief cited the 1.6 million drug-linked individual surrender. At least 300,000 were arrested during Duterte administration. 1.6 million drug-linked individual surrender. Oh. So, ibig sabihin ba nawala ba yung droga? Alam niyo yung point, mga kababayan. Di ba? Sa Davao nga, mga ka-streetwise hindi nga po natanggal yung droga eh. Tapos ngayon, sasabihin niyo buong Pilipinas natanggal yung droga? Ewan ko ba sa inyo, no? Tanga-tanga nyo. So, ngayon, okay. So, actually may video dito, no? Panoorin na lang natin yung video. Kasi may video dito eh. So, ito yung sinabi nga po ni Bato. Bato de la Rosa ang tanga. Sige. Tayo sa grounds bilang expertise mo ninyo sa usapin ng peace and order, napanood ng inyong panayam nitong weekend, sabi ninyo lahat ng barangay captain na nakakausap nyo nagsasabi na nababahala sila kasi nagkalat na naman po ang mga adik. Pwede po bang pakikwento, paki-elaborate po ito, Senador Bato? Totoo po yan. Hindi na po tayo nagtatanong, no?
Baka sabihin nila, self-serving yung nagtatanong kahit na it is my oversight function as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Marami po mga local chief executives na nagsasabi sa atin, yung mga barangay kapitan, mga mayor, mga gobernador pa, sabi, andyan na naman sila, sir. Bumalik na naman sila. Noong araw, nung panahon ninyo, nagsisipag tago yan, nagsisipag layasan. Ngayon, andyan naman sila, ang tatapang. Para naman nagbibinta ng shabu na parang ginagawang candy ang shabu na binibinta sa tabi ng kalsada. Oo, kita nyo mga kababayan, alam nyo, tanga-tanga din to eh. Barangay captain pala yung nagsumbong sa'yo. Ba't hindi hinuli ng barangay captain? Bobo pala tong mga to eh. Barangay captain pala yung nakakita na may bentahan pala ng droga. So ba't hindi hinuli ng barangay captain? Nagsumbong pa sa'yo. At saka yung point mga kababayan, ulitin ko yung tanong. Kung effective yung drug war, bakit nyo tinigil? Dapat ayan ang sinasagot mo ba to? Di ba? Kaya kung mapansin mo, yung krimen na yun, no, yung mga heinous crime na nangyayari, ay talagang very obvious na nagawa ito dahil yung mga perpetrators ay under the influence of drugs. Wala pong matinong kriminal, kahit gaano kahard din ang kriminal, kung hindi siya under the influence of drugs, kung nasa matinong pag-iisip siya, hindi niya kayang rapin at patayin yung isang bedridden na 80 years old na matanda. Na later on, umamin rin naman talaga na gumamit siya na siya under the influence of drugs siya. Hindi mo kayang patayin, rapin at patayin yung bata at itapon sa damuhan, yung 3 years old na bata. Ayan na. So, ngayon, ito na. So, ngayon, masyado kang selective kasi puwa ka ng ina ka, no? So, ngayon, mga babayan, no, ang sinasabi ngayon ni Bato, dumami yung nagagahasa ngayon kasi ang daming addict ngayon. O, especially yung mga bata, yung mga matanda daw po ginagahasa because of drugs. So, ang panahon ba ni Duterte, hindi ba nangyari ito? Ang tanong ko sa iyo, Bato, so, nung panahon ni Duterte, nangyayari po yan, okay lang yung Pilipinas. Walang droga nun. Kasi ito simpleng search lang naman ito sa Facebook, no? So, lakihan natin para makuha nyo yung point ko, no? So, stop natin to. Okay. So, pakita ko to sa inyo. Actually, simpleng ganito ako mag-research sa sa Facebook Kapag, what they call this, kapag kailangan ko ng mga timeline ng mga 2017 or other year, ganito ako mag-search Napakasimple lang naman ito, no? So, wait. Ito. Hanapin natin. Ito. Okay. Ito ata. Ito. Sige, ito Tignan nyo to. So, ito mga babayan. Ito, turuan ko kayo paano mag-search. Okay? So, ito, search lang natin to kunwari. Ginahasa addict. Okay. So, mag-search yan. So, gawin natin, i-timeline natin. 2017, panahon ni Duterte. Tignan natin Okay. Yan. Date posted. 2017. Pasok natin. Ito 2017 to panahon to ni Digong Wait lang, medyo mahirap. Ito. Wait, sabay. Okay. Yan, ito. Okay, yan. So ngayon mga kababayan, makikita natin dito, nung panahon ni Duterte 2017, nangyayari na rin po talaga yung sinasabi po ni Bato. Ayan andito na yan bata ginahasa. 2017, hayop na mga addict na yan. Panahon ni Duterte ito Ito pa 12 anyos, mga addict, ginahasa. Tingnan nyo naman Ito malupit 19 na working student, ginahasa ng 7 addict. Anong date? 2017. So ngayon, ano bang gusto kong i-point dito? Kung ang basihan ni Bato de la Rosa, nangyayari po itong mga heinous crime po na to nung panahon po ngayon, at sinisisi niya sa mga addict, nung panahon nyo rin naman, nangyayari rin naman yun So, ibig sabihin, nung panahon nyo, nung nangyari yun, okay lang. Ngayon, iba na. Lumala na yung droga ngayon. Ayun ba ibig nyo sabihin? Ayan po kasi sila sabi ko mga kababayan. Masyadong selective bias po talaga itong mga buwakan ng inang mga DDS po na to. At yan po ang pasimuno, si Bato. Actually, napakasimple na lang naman ito Di ba?
Simpleng bagay lang hindi maintindihan ni Bato. Eh, kita nyo nga mga kababayan, lupang hinirang nga, tawag niya bayang magiliw. Oh, tapos, yung dun sa hearing niya sa Senate, naniwala sa butas ng puncher, eh, tanga po talaga ito. May po talaga kokote nito. Di ba kasi kung ang point ko dito mga kababayan kung ang basihan nyo kung ang basihan ni Bato de la Rosa na dumadami ang durugista ngayon dahil sa mga heinous crime po na nangyari po na yan ngayon na sinasabi nga po ni Bato, eh nangyari din naman sa inyo yan eh. Oh, so ang hinihingi ko sa inyo, pahingi ako ng data na nagsasabi na dumami ang durugista ngayong panahon na to. Di ba? Ako naghahanap ako, wala rin ako makita. Ang nakikita ko lang mga kababayan, bumababa po yung crime rate natin. Base po sa mga record po ng PNP. Ayun na nakita natin. So ito search natin, hanapin natin to So ito pakita ko sa inyo. Yan, to galing itong Philippine News Agency. Di ba? Index crimes down 13%. January 1 to November 8 PNP. Sabi ng PNP to So ito nangyari ito last year 2024. Bumaba po yung crime rate natin. 13%. Oh, ito yung data na sinasabi ko na meron tayong basihan. Hindi yung haka-haka mo lang ba to? Di ba kasi ganyan po ng mga DDoS mga kababayan eh. Actually, hindi lang po nangyari yan noong 2024, no? Search din po natin 2023. Hanapin natin 2023. 2023. Hanapin natin. O, ayun din, no? Oh. Bumaba rin, no? Tignan nyo, Index crime rate in Philippines down 61% from 2022 to 2024 PNP. Oh, bumaba. O, kasi ang point ko dito mga kababayan, ito yung sinasabi kong data galing PNP. Eh, dito si Bato de la Rosa, yung sinasabi ninyo na lumalala ang krimen dahil dumadami ang durugista, asa ng data ninyo? Hindi kasi pwede yung pakaramdam namin, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, hindi po namin tatanggapin yan. Di ba? Kasi kahit sino, mga kababayan, pwedeng sabihin yan ng walang basihan. Parang ikaw. Oh, nagsalita ka lang ng walang basihan kasi pakiramdam mo. Oh. So ano bang reason ba to kung bakit kapatuloy na nagsasalita ng ganyan? Na lumala ang droga, lumala, blah, 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 blah. Ano ba kasi matatalo ka sa eleksyon? Ayun ba? Oh. Tingnan mo nga si Bongo. Si Bongo nga ang taas pa rin sa survey eh. Kasi tahimik lang. Ikaw ang daldal-daldal mo eh. Hindi mo ba alam na kada daldal mo mas madaming naiinis sa'yo kasi lumalabas ang kabobohan mo? Oh, continue natin, sige. Oh, continue. Liig yung 6 years old na bata na putulan ng ulo kung nasa tama pag-isip ka. So lahat ito ay dahil sa sitwasyon natin sa droga. At alam mo, kahit ang tested formula na natin yan, if you hit, kung seryosuhin mo yung problema ng droga, if you hit the problem on drugs, you will hit also the problem on criminality. Dahil magkapatid yan. Magkapatid. Diba? Oh. Eh bakit noong 2017? Oh, si Duterte na presidente noon, nangyayari pa rin yung sinasabi mong krimen. Ayan ang problema sa iyo eh. Tanga ka talaga eh. Yung dalawa na yan. Pag tinamaan mo yung droga, tatamaan mo rin yung kriminalidad. Yung, for example, nung nag-implement tayo ng war on drugs ni Pangulong Duterte, bumaba ang krimen by 50 to 50% ang volume, ang crime volume. Alam nyo, saan nakuha ni Bato na bumaba ang krimen nung panahon ni Duterte nung may war on drugs? Eh, namatay nga 30,000. Paano bumaba ang krimen? So, ibig sabihin yung mga namatay na 30,000, hindi counted yon? Oh, yan sa'yo eh. Yan sinasabi ko sa'yo ba to eh. Oh. Well, hindi Ewan ko, nakakadismay lang talaga tong mga to, no? Sige, boto nyo. Kayo mga DDS kayo, walang problema yan. Boto nyo. Di ba? Ewan ko ba? Marami pang mas matalino dito kay Bato. At tandaan natin mga kababayan, no? Itong si Bato de la Rosa, maka-China din ito. So, bahala kayo kung gusto nyo iboto ito. Bahala kayo. Well, desisyon nyo yan. Pero para sa akin, di ba, napaka-unfair at napaka-illogical at napaka-double standard ng ganong klaseng narrative. Di ba?
buti sana kung yung mga krimen na sinasabi ninyo hindi nangyari noong panahon ni Duterte. Nangyari din pala sa inyo yan. O ako, nagpakita ko ng basihan. Nagpakita ko ng, di ba, pinakita ko kanina. May mga reference tayo. Ganyan po tayo mag-vlog. Palagi may reference, palagi may ebidensya. Hindi yung babase lang tayo sa, ano ba? Hindi yung babase lang tayo sa sinabi ng isang tao. Parang mga DDS, ganyan, ano sila eh. Ganyan sila eh. Di ba? Okay, yun na. So yun mga ka-streetwise, so dyan po sa Team Replay, nung nga po masabi nyo nga po dito, sa statement nga po ni Bato, kayo ba, naniniwala ba kayo na mas lumala po ang droga ngayong panahon nga po ni PBBM without showing the data? Dapat may data. Pag may data, maniniwala ako. Di ba? So yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.